Ang alyansang NATO ay agarang nagpapalipad ng daan-daang mga attack drone sa hangganan ng Rusya at Belarus. At ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ay nagsagawa ng totoong pagsubok sa katapatan ng mga kaalyado sa NATO sa kanya mismo. Nagpasya ang NATO na lubos na palakasin ang silangang flank gamit ang isang network ng libu-libong mga drone, sensor at satellite na pinagsama-sama ng artificial intelligence. At ang network na ito ang magbabantay sa mga banta sa kahabaan ng buong hangganan ng alyansa sa Russia at Belarus, mula hilagang Finland hanggang Dagat Itim. At sa gitna nito, lumabas na nagpadala ang Washington ng isang survey sa mga kaalyado nito sa NATO na sa totoo lang ay sinusuri ang bawat bansa sa antas ng kanilang personal na katapatan. Kay Donald Trump na may mga direktang tanong tungkol sa mga inisyatiba sa gitnang silangan at sa kanlurang hemispero. Parang sinasabi nila, alinman sa magiging tapat ang mga kaalyado kay Donald Trump mismo o agad na ilalabas ng Estados Unidos ng Amerika ang kanilang mga tropa mula sa bansa at tatanggihan nilang protektahan ang kaalyado sa alyansa. Sa madaling salita, talakayin natin ang parehong mga kwento dahil bumubuo ito ng isang medyo nakakabahalang larawan ng hilagang Atlantikong alyansa na sabay na naghahanda para sa digmaan laban sa Rusya at sa parehong panahon ay nagkakagulo sa loob dahil sa posisyon ng isang Amerikanong presidente. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ng magkasama ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hihilingin ko muna sa inyo, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang sponsorship function sa YouTube. Sa ilalim ng video na ito, pindutin ninyo ang button na maging sponsor, pumili ng kahit anong option na komportable para sa inyo at ako'y magiging lubos na nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Sige, magsimula tayo sa mga drone ng Hilagang Atlantikong Alyansa. Ang alyansa ng NATO ay kasalukuyang pinag-aaralan ng paggamit ng mga drone na suportado ng artificial intelligence bilang bahagi ng inisyatiba para sa pagpigil sa silangang flank. Ang sistema ay dapat makadetect ng paglabag sa mga hangganan ng mga bansa ng alyansa mula sa panig ng Rusya at Belarus at magsilbing unang linya ng depensa. Ang mga datos mula sa iba't ibang pinagmumulan ay pagsasamahin. Halimbawa, kapag may natukoy na kaaway ang drone, magagawa ng artificial intelligence na itugma ang impormasyon sa mga satellite images, mga datos mula sa sensors at radars at sa loob lamang ng ilang segundo ay maipapasa ang impormasyong ito sa mga kaalyado sa NATO. At ang mga commander ay agad na makakapili ng mga puwersang gagamitin para tumugon, tulad ng pagpapalipad ng eroplano, pag-atake gamit ang air defense, at sa kabuuan kung anong mga puwersa ang maaaring gamitin. Sa mismong NATO, tinatawag nila ang konseptong ito na kill web, ibig sabihin ay network ng pagwasak. Ibig sabihin nito ay direktang pagpapasa ng datos sa mga operator. Iniiwasan ang mahabang proseso mula sa frontline papunta sa command, kung saan pinag-aaralan pa at muling ipinapasa ang utos pabalik sa frontline, kaya't ang prosesong ito ay napapaikli. Dati, dumadaan pa sa maraming tagapamagitan ng impormasyon, pero ngayon, maaari na itong dumiretso mula sa isang sensor o drone papunta agad sa mismong kagamitan na gagamitin sa operasyon. At sa tingin nyo, kanino kinuha ng NATO ang ideyang ito? Tama, sa sandatahang lakas na Ukraina. Ang plataporma ay ginagawa sa Wiesbaden, Alemanya kasama ang mga sundalo mula sa Estados Unidos, Canada, Lithuania, Poland, Alemanya at iba pang mga bansa sa tulong ng konsultasyon mula sa Ukraina. At ang sistemang ito ay dapat magugnay sa mga command system ng mga kaalyado at magbigay daan sa palitan ng datos sa totoong oras. Sa Ukraina, mayroong ganitong sistema na tinatawag na Delta. Ibig sabihin, kapag inatake ng Russia ang alinmang bansa ng NATO, agad na lalabas ang impormasyon tungkol sa pag-atake. Mapupunta ito sa Wiesbaden at ang mga tugon ay maaaring gawin sa loob ng hanggang 5 minuto. Isa pang detalye, ikinuwento ni Major Ben Schiff ng hukbong sandatahan ng US na ang sistema ay dapat mag-automate lalo na ng mga pinaka-nakakabagot na bahagi ng paglipad. Halimbawa, tulad ng matagalang mano-manong pagpapatakbo ng drone kapag ito ay naka-hover sa ibabaw ng larangan ng labanan habang naghahanap ng mga target. Ngayon, gagawin na ito ng artificial intelligence. At dito sa Wiesbaden, ginagamit na nila ang 3D printing para sa pag-develop ng mga drone. Ayon kay Schiff, pwedeng gawin at subukan agad ang mga bagong piyesa sa parehong araw. Samantalang dati ay inaabot ng mga buwan ang paggawa at pagsubok. Uulitin ko lang, sa Ukraine, matagal na itong ginagawa at wala ng bago para sa mga Ukrainian dito. Pero sa NATO, para bang bagong tuklas ito para sa mga taga-NATO? Sinasabi pa nila, maiisip mo ba? Pwede mong i-print ang drone sa mismong araw na yon at agad mo na rin itong masusubukan. Hindi mo na kailangan dumaan sa lahat ng prosesong burokratiko.
Sa madaling salita, kung maisa sa katuparan ng NATO ang estratehiyang ito, lalo pang mababawasan ang tsansa ni Vladimir Putin na magsagawa ng probokasyong militar laban sa NATO. Pero ang problema, kahit nasa panlabas ay mukhang ang NATO ay isang puwersang sa wakas, ay proactive na tumutugon sa mga banta, sa loob ay malayo sa maayos ang lahat. Ang Washington, na kasalukuyang nagsasagawa ng rebisyon sa sarili nitong mga tropa sa Europa, ay nagpadala ng isang survey sa mga kaalyado sa NATO na nakita ni Bloomberg. At ayon sa ulat, isinasaad sa dokumento ang mga tanong tulad ng ipinahayag ba ng bansa ang pampublikong suporta sa panlabas na pulisiya ng Estados Unidos ng Amerika? At anong mga limitasyon ang ipinataw nito sa paggamit ng kanilang mga base militar ng mga tropang Amerikano noon panahon ng digmaan laban sa Iran? Sa pamamagitan ng survey, sinusubukan din ng Washington na alamin kung ginagastos ba ng mga bansa ang kanilang pondo sa pagbili mula mismo sa mga defense contractor ng Estados Unidos. Nagpahayag ba sila sa publiko laban sa mga regulasyon na humahadlang sa pagpasok sa mga kontrata mismo sa mga kumpanyang Amerikano? At kung hindi pa, handa ba silang gawin ito? At sa huli, sinusubukan ding alamin ng Washington, ipinakita ba ng bansa ang pagiging tugma sa pamamaraan na binuo ni Ministro ng Digmaan ng Estados Unidos na si Pete Hegseth noong Mayo pa. Gaya ng kanyang sinabi, malakas, malinaw, tahimik. Paalala lang, sa Asian Summit tungkol sa seguridad na tinatawag na Shangri-La Dialogue, sinabi noon ni Pete Hegseth na ang Estados Unidos ay lumalapit sa isyu ng military balance, ayon sa kanyang sinabi, mula sa posisyon na hindi para sa walang saysay na komprontasyon, kundi mula sa balanseng at pinag-isipang lakas. Malakas, tahimik at malinaw ang aming posisyon. Malinaw pagdating sa aming mga intensyon, prioridad at kakayaang makamit ang mga layunin ng administrasyon ni Trump. Direkta talaga ang konteksto ng survey na ito mula sa Washington. Nitong tag-init, ipinahayag ni Pete Hegseth na magsasagawa ang Estados Unidos ng pagsusuri upang matukoy kung ilan at anong uri ng tropa ang dapat iwan sa Europa. Dapat itong matapos ngayong Disyembre. Ang mga bansa ng NATO ay naghahanda para sa malaking pagbawas ng suporta ng Amerika mula sa bilang ng mga tropang nakatalaga sa Europa hanggang sa mga rekurso militar na maaring ilaan ng Estados Unidos sa alyansa sakaling magkaroon ng pag-atake. At dito lumalabas ang mahalagang detalye. Ipinakita na ng Washington kung paano nila direktang inuugnay ang pampulitikang katapatan sa tulong militar. Paalala lang, noong ika-3 ng Mayo na yung taon, inihayag ng Pentagon ang pag-alis ng 5,000 sundalong Amerikano mula sa Alemanya. Ito ay ang Stryker Brigade mula sa mga kampo ng Grafenwoehr at Vilseck. Ang opisyal na dahilan ng pag-alis ng mga tropang Amerikano ay ang hindi angkop at walang silbing retorika ng Alemanya kaugnay ng hindi pagkakasundo tungkol sa digmaan laban sa Iran. Ibig sabihin, diretsahan nilang sinasabi, pakinggan ninyo, sumuway sila sa kagustuhan ni Trump doon. Kaya kukunin na namin ang mga tropa, tapos na. Tapos na. Noon din, personal na nagbanta si Trump at ito ang kanyang sinabi, sipe. Balak naming bawasan ng mas marami pa kaysa 5,000 sundalo. Dagdag pa ang banta na itaas ang taripa sa mga sasakyang Europeo hanggang 25% at muling pag-aralan ang presensya ng militar sa Italia at Espanya. Bukod pa rito, tumanggi ang panig ng Amerika na maglagay ng mga Tomahawk cruise missile sa Alemanya. Ipinaliwanag nila ang pagtanggi na ito dahil sa pangamba na baka ituring ng Rusya ang kanilang paglalagay bilang isang paglala ng sitwasyon. Kasabay nito, pasok din sa parehong lohika ang parusa at gantimpala. Isang malinaw na halimbawa, nangako si Donald Trump na magpapadala ng karagdagang tropa sa Poland. Direktang binanggit ang pagkakahalal kay nasyonalistang Karol Nawrocki bilang presidente ng Poland. Oh, gusto ko ang presidenteng ito, kaya dadagdagan natin ang tropa doon. Kahit na, gusto ko lang banggitin na hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagpadala ng tropa si Trump sa Poland. Pero ayan, dagdag lang yan sa usapan. Ang reaksyon ng mga bansang Europeo sa mismong survey ay naging mariin dahil ng inaasahan. Ang mga bansang Europeo na nakatanggap nito ay tumangging sumagot sa mga tanong dahil inisip nilang ang dokumento ay isang pagtatangka na pilitin silang tumanggap ng particular na ideological na posisyon kapalit ng proteksyon mula sa Estados Unidos. Lalo nang kapansin-pansin ang bahagi sa survey tungkol sa pampublikong pagsuporta sa panlabas na pulisiya ng Estados Unidos. Direkta nitong hinihini ang opinyon ng mga bansa tungkol sa lahat ng inisyatibo ni Donald Trump sa gitnang silangan at sa kanlurang hemispero. At sa parehong mga kasong ito, sa pagdakip sa diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro at sa pagsisimula ng mga aksyong militar laban sa Iran noong Pebrero ng taong ito, kumilos si Trump nang hindi talaga ipinapaalam sa mga kaalyado sa NATO ng maaga. At sa pangalawang kaso, sa usapin ng digmaan laban sa Iran,
Ang ilang mga bansa, paalala ko, ay nagpatupad pa nga ng ganap o bahagyang mga limitasyon sa paggamit ng kanilang mga base ng mga eroplanong Amerikano para sa mga operasyon laban sa Iran. At dahil dito, diretsong tinatanong sa dokumento kung nagpatupad ba ang bansa ng ganoong pagbabawal at kung handa ba itong luwagan o tanggalin ang mga limitasyong iyon kapalit ng ilang benepisyo mula kay Donald Trump. Sa huli, sa isang banda, ang NATO ay bumubuo ng isang technological na sistema para pigilan ang Russia. Ito ay isang network ng libu-libong mga drone, sensor, radar, mga satellite na may tugon sa loob ng 5 minuto sa kahabaan ng buong silangang hangganan. Mula sa Finland hanggang sa Dagat Itim, kasama ang pakikilahok ng ilang mga kaalyado. Sa kabilang banda, ang parehong alyansa na dapat magprotekta sa lahat ng mga kaalyadong ito, sabay na persona silang sinisingil para sa kanilang pampulitikang katapatan sa isang particular na presidente. Hanggang sa tuwirang tanong kung sinuportahan ba ng bansang ito ang mga operasyong militar ni Trump sa gitnang silangan at sa kanlurang hemispero. Ang kinalalabasan ay isang alyansa na technical na naghahanda upang harapin ang banta mula sa silangan sa loob ng 5 minuto. Ngunit sa politika, maari na magsimulang mabuwag ito mula sa loob ngayon pa lang. Kasi, sige, sabihin na natin, ang mismong katapatan sa isang tao at hindi sa mga kolektibong obligasyon ng Hilagang Atlantikong Alyansa ay nagiging parang pera na binabayaran ng totoong mga sundalo at armas. Sabi ni Trump, wala akong pakialam sa charter ng NATO. Oo, may mga malinaw na nakasulat na obligasyon sa charter ng NATO, pero hindi. Ngayon, ang pangunahing pera ay ang katapatan sa Amerikanong presidente. Sa tingin ko, medyo nagpakalabis na yata ang administrasyon ni Trump. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ibahagi ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.